18, Exodus 18, ang paghirang sa mga hukom. Kinabukasan naupo si Moses upang mamagitan at tumatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inabot ni Moses sa kanyang ginawa, dito niya ito. So ito po yung ginawa. Ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit nag-isa mong ginawa ito? Ang matao'y maghapong nakapaligid sa iyo. So tanong po ni Jethro, biyanan po ni Moses. Sumagot si Moses, mangyari po lumapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. So dito mga kaibigan, pagpasahin natin, ito ay mahaba. So pinayuhan ngayon ni Jethro si Moses na kanyang gagawin. Gawin niya yung magkaroon siya ng mga kasama, no? Kasi pag nag-isa tayo, napakahirap, no? Kaya sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin, no? Pinahirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. No? So ibig sabihin, hindi din si Moses ang nagpapahirap, nahirapan din pati ang mga tao. Ito sabi niya, pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila na nagdala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ay magturo sa kanila ng mga kautusan. So ibig sabihin dito, magpili ng mga tao para tutulong sa Kanya. Kasi pag mag-isa, napakahirap. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa niyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Salamat sa napakagandang umaga. Salamat, O Lord, sa lakas ng katawan at sa lahat na pagpapala na ibinigay mo sa amin. Panginoon, maraming salamat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, dinadanin po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Lahat pa'y magsabi ng Amen. So dito mga kaibigan, ito yung ang paghirang ng mahukom. No? So dito sa una, si Moses lang yung nagharap ng mata. Maghapon yan, no? Nakapalibot yung mga tao sa kanya. Tapos napakarami. Tapos ang sabi ng kanyang biyanan na si Jethro, ang sabi niya, pinapahirapan mo yung sarili at ang mga tao. No? Dahil biro mo maghintay ka, magpila ka. No? Halimbawa, 1 oras matapos yung usapin ng isa naman 1 oras. No? Buti kung ikaw nakapila ng maaga. No? Dahil, so ibig sabihin na si Jethro, nagkaroon siya ng problem solution. No? So, kung siya mga kaibigan, no? Ito sinabi niya, no? Ngunit pimili ka ng mataong may kakayahan. No? So, una, sabi niya, pumili ka ng may taong may kakayahan. Ano pa? May takot sa Diyos. Gawin mo silang tagapangasiwa sa 50, sa 10 sila ay humatol sa maliit na usapin at ang sayo sa gayon hindi ka masyadong mahirapan sapagkat natutulungan kanila. No? So yan mga kaibigan. No? So ito yung payo ng kanyang biyanan. No? Kasi babalikan po natin. Yung una si Moses lang ang nag-advise sa mga tao. No? Maghapon yan. So pag halimbawa araw-araw gawin ni Moses yan, pagod na pagod siya. No? Kaya ang sabi ni Jethro, buti na lang, no, na pakaganda ang ginawa ng biyan. Sabi niya, maghanap ka ng leader na may kakayahan at may takot sa Diyos at
leader ng halimbawa 5, leader ng 5, leader ng 10, 20, 50, 100. So yan, sabi niya, tuturuan mo sila. So ibig sabihin, mag-train si Moses, na magkaroon siya ng katuwang. So yan. So ngayon mga kaibigan, i-apply po natin sa family. So pag i-apply po natin sa family, ito halimbawa yung mga bata pa lang, yung mga anak natin, turuan natin sila na takot sa Diyos. Yun ang i-implement natin kagad, takot kay Lord. Siyempre yung maawit po na yung mga bata, kasi yung anak ko, bata po, sabi na. So si mami, yung misis ko, tinuturuan siya ng kanta, pero Ilonggo yung kanta, Ang Diyos gugma, ang Diyos gugma, maghigugma ay gid kita. Sa Tagalog naman, ang Diyos ay pag-ibig. So yan, kaya mag-ibigan po tayo. Yun, so God is love, God is love, love one another, God is love. So yan, so yan mga kaibigan. So una pa lang, turuan natin ng mga bata natin, mga anak po natin na magkaroon ng takot sa Diyos. So ngayon, gawin natin silang leader. So siyempre, una, yung panganay, siyempre yung panganay yung maging leader. Ibig sabihin na pag wala po tayo, nandyan po sila na mag-lead, So kasi sila ay leader, halimbawa may 4 na anak, So 4 na anak. So ang panganay, so siya yung magiging leader. So ngayon pag may trabaho ang mami at daddy, wala na pong problema, makatulong sila kasi i-train lang sila, So yun ang magaganda sa mga paggayahin natin ang style ni Jethro, So si Jethro po kasi isa sa mga religious leaders, So kwan siya, kalimutan ko kung anong tamang kwan sa kanila, basta mayroon siyang katungkulan sa reliyon. So yan. So ngayon, pag ma-establish natin yan sa tahanan, paglabas po natin, halimbawa may trabaho po tayo, ganun din, mayroong mga leaders, halimbawa sa school, halimbawa lang sa school, So pag sa school, mayroong principal, mayroong assistant principal, mayroong department heads, mayroong mga MTs, mayroong grade leaders, So kaya napakaganda, dahil ito ay mayroong tinatawag na parang division of labor.